Hi guys! Maganda rin gabi. Welcome back po dito sa Gandara sa your channel for showbiz update. Nandito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokareta si Gandara upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paolo Avellino. At ang pinaka-latest natin na pag-uusapan tonight ay patungkol dito sa pambubuking ni Miss Carla. Ay hindi, balita pala't ayuda ni Miss Carla. So, yan nga ang atin pong gagawing pulutan ngayong gabi. Sapagkat alam ko na yung iba'y na-stress sa naging itong nakaraang pinag-usapan issue na siguro matuturing yan. Kasi yung iba ay naaway po si Kimi eh. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, kung kayo po ay isa sa mga kakimpaw natin na naghahanap araw-araw ng mga balita, updates, ayuda, ganap, and lalong higit sa lahat, events nila Kim and Paolo na yung malaman na kung i-click nyo na po yung subscribe button natin at notification bell na rin sa baba sapagkat nasa tamang channel po kayo. Sagot na po natin ang lahat ng yan. Basta mga balita na may kinalaman kina Kim and Paolo. Ayan. Tutok lang po kayo dito sa Gandara SRU. Anyway, sa atin pong pagsisimula, narito po muna yung ilang mga reactions natin pag-uusapan ngayong gabing ito. So, unahin nga natin itong comment daw sa Reddit hinggil sa naging issues sa Kim Herald. Sabi dito, agree ako sa comment sa Reddit na kaya daw nagkandaletse-letse ang buhay sa Pinas kasi ang daling makalimot pala ng mga Pinoys at ine-ignore ang red flag. Yes, true. Ang bilis makalimot. Masampalan lang talaga ng kwarta. Ang bilis makalimot. Dito naman sa issues ng Kim Pao, masampalang ng kagwapuhan or lumipas lang ang ilang panahon. Limot na. Kesyo, tapos na yun. Kahit pa sabihin natin tapos na yun, matagal na yun, dapat bang kalimutan na lang? Ibaon na lang sa limot. Kaya tayo inaabuso, paulit-ulit lang yung nangyayari kasi ganyan, paulit-ulit lang din kasi nagpapaloko, kinakalimutan yung masamang ginawa, kesyo ganto, ganyan. So, ang hirap pag ganito yung mindset. So, ano talaga ako, believe dito sa paninindigan ni Kim. Kaya nga si Kim Chiu, ang daming humahanga dyan. Kasi sa tagal na niyan sa industriya, pero never yan nadawit sa mga love triangle, sa love life issues. Alam niyo yun? Napaka kasi ni Kim, marunong magpahalaga. Tagal na niya sa showbiz. Pero nakalang jowa lang ba yan? Dalawa. Jowa-ball yan. Daming naliligaw dyan, daming nangangarap dyan, daming nagka-crush, mayayaman pa. Pero wala, never nagka-issue si Kimi. Kaya nga bilang fine, ang sakit na marinig na binabati ko si Kim at tinatawag na ampalaya. Porque 15 years na yung nakalipas, kailangan bang kalimutan na lang yun, tapos balikan na lang ulit? Ang unfair nila, promise. Anyway, sabi naman dito, Virginia Bayang, magandang gabi, Ma'am Virginia. Ma'am Ders, kung totoo na nag-engage or SM na sila, siguro, or secret married ata yun na sila, siguro nung ASAP Kali last year, sa New York yan, nangyari. So, ayan, comment naman po niya sa blind item na engage, na may engage na power couple, 'di ba? Na pinipili lang muna na i-secret, ganto ganyan. And if Kim Pao ito, malamang daw po last year ito naganap. Well, hindi natin sure, di natin alam. Dami nagsasabi sa Manpolo, dami nagsasabi sa abroad, ganyan. Pero, wala naman pong lihim na hindi nabubunyag. Siguro naman if nandun na sila sa nila na yan, halimbawa kasal,
proud naman siguro nila yung ibabalita. It's just that yung mga happening sa buhay nila is private, but ibabalita yung tungkol sa wedding. Ngayon sa engagement, di natin sure, baka kung totoo, baka merong kontra pa sa hindi pa pwede dahil sa kontrata. Kontra pa yun sa kontrata. Pero kung hindi pa talaga engaged, wala namang problema, di ba? At least makikilala pa nila yung isa't isa. Siyempre, napaka-importante niyan, di ba? Bago pumasok sa isang commitment, dapat buong buo ka na at ang desisyon mo, di ba? Samantala, sabi naman dito sa ex, not invalidating her feelings, ekes. Romanticizing a comeback with a serial cheater na ex just to please casual viewers. Check. Ganun na pala ngayon. 'Di ba? Totoo naman talaga 'yun yung kanilang ginagawa, no? Nero-romanticize nila yung comeback sa isang cheater. Oh my gosh. Are you guys okay? Sabi nga dito, her feed, her rules. She can post whatever she wants. She will ask for your opinion if she wants it. Yan. Grabe nga yung utak ng mga tao ngayon na para lang ma-feed yung kanilang dilulu. So, ayun yung ayaw kong mangyari sa mga Kimpaw nalamunin lang din ang mga dilulos and kalimutan na yung feelings ni Kim Chiu. Dapat mas lamang yung atin pong pagmamahal kay Kim kaysa sa romansa natin. But anyway, ayun, totoo naman kasi yung sa Kimpaw. Pero yung dito, malala kasi ito Ang gusto nila para kay Kim is yung maloloko, cheater. Ayan, gusto ata nila paulit-ulit na masaktan si Kim Chiu. So, grabe sila, no? Mga sarili lang talaga iniisip tapos sasabihin na not invalidating her feelings, yun totoo. 'Di ba? Ang saklap naman may mga ganitong klaseng tao na sarili lang yung kanilang iniisip. Samantala, sabi naman ni Latin Home Hunter Miss Gandara, sobrang tuwa po kami pag nangyari na mabuntis na talaga si Kim. Paulo, aba naman, dalian nyo naman. Wala pa man, pero sikat na ang kambal na yan. God, ibigay mo na sa Kim Pao ang healthy baby nila. God bless us all. We love you. Take care always. So, ayan, grabe natawa naman po ako at binigay niyo naman ako ng magandang nakaka-good vibes na comment na Latin Home Hunter. Yung tawa ko doon sa sinabi niya na wala pa man, pero sikat na daw yung kambal. Pero totoo, laging pinag-uusapan pero wala pa naman. Grabe. Anyway, speaking of good vibes, ito naman yung ating pampagood vibes na hatid na balita sa inyo. Hinggil to sa pinaka-latest nating balita kay Miss Carla. Kasi nga, naibalik yung usapin na, di ba kapag Christmas, last year to yung namimigay naman talaga si Paolo Avellino ng gifts. Talagang ganyan siya. Hindi lang talaga si Paolo na hindi lang talaga pinamamalita sa buong mundo yan Pao, ba't ganyan siya? Lagi siyang may pag-gift sa mga staff, mga kasama niya, ganyan. Pero this time, iba daw. Nabalitaan nyo na rin yun, di ba? Pinag-usapan natin yan. And since ngayon nga Christmas na naman, so, iba naman ngayon. Dalawa na sila. May end ng kasama. So, sinong hindi mawiwindang nun? Yung usually nakakatanggap. Aba, parang may iba ngayon, ha? Sinong hindi mawiwindang naman talaga doon? So, pati tuloy si Miss Carl, nagbigay ayuda. Huy! Kinakilig naman lahat ng mga fans. So, eto na nga, sinong hindi po kikiligin sa sinabi ni Miss Carl na malisyoso ba ako kung iisipin kong sila na? Okay, yung ganyan, madam. Kasi pati kami malilisyoso na rin. Charot. So, eto kasi nga yung kwento dyan. Every Christmas, may padala lagi si blank, tatlo. So, ina-assume ko na yun na PAU. Pero si Pau talaga yan. Ng gift. As in, walang palya yan. Pero ngayong taon, iba.
pagtingin ko ng gift card, nakalagay name niya and that. Oh, nagulat ako. Pero napangiti ng slight kilig. Bigla ko siyang tinext. What is the meaning of this? Bakit dalawa kayo sa gift? Bakit, ito pa sabi, bakit may pa-end? Kayo na ba? Matagal mo na ba tong tinatago sa akin? Sabi niya, hindi ba pwedeng nag-share lang? Tas tinawanan lang ako. Yun lang, kakilig, di ba? And the end of the story. And end of the story. So, ayan, wala naman na siguro kailangan pang i-elaborate doon na wag ka na mag-alibay. We know, charat. Paano? Ay, naku, wag na. Doon na lang tayo sa sinabi ni Miss Carl na malisyoso ba ako kung iisipin kung sila na? Pero ngayon siguro wala na pong katanungan sa isip nila kung sila na ba dahil confirmed na yan. Di ba? Lagi nilang kasama ang Kim Pao. So, yun lang muna guys ang ating update at ayuda ngayong gabi. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Kita-kits po muli sa susunod natin, chikas. Maraming pong salamat.